Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 261. Napabulala si Bobby Aguilar. Ito ay isang mahabang kwento. Same time na sinabi ni William Richardson, paano kung mapalagay ka muna sa lugar ng digmaan sa ngayon? Kahit ang malupit na Halcrone sect ay hindi maglalakas loob na salungatin ang zone ng digmaan. Iyon ay hindi na kailangan. Tumawa si Bobby Aguilar. Nako, ayon sa kasunduan natin, ngayon ang araw na dapat akong pumunta sa war zone, di ba? Biglang naalala ni Bobby Aguilar. Tumango si William Richardson at sinabing, pumunta ako dito para dyan. Kung maginhawa, umalis na tayo ngayon. Tumango si Bobby Aguilar, walang problema. Claire, alis na tayo. Tumawag si William Richardson sa direksyon ni Claire Richardson. Bamuka ang bibig ni Claire na parang may gustong sabihin. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sige lang. Natatawang sabi ni Bobby Aguilar. Ikanaway ni Claire ang kanyang kamay na parang may sapat na gulang at sinabing, hindi bale, nangako na ako sa iyo na makikinig ako sa aking ama. Mananatili ako sa aking salita. Kahanga-hanga, talagang tapat ka sa iyong salita. Pang-aasar ni Bobby Aguilar. Siyempre. Paano pa ako makakaligtas sa mundong ito? Hinihimas ni Claire ang maliit niyang ilong na may pagmamalaki. Dapat sabihin na sa aspetong ito, maraming matatanda ang hindi kasing galing ni Claire. Bumilis ang sasakyan hanggang sa war zone. Ang lugar ng digmaan ay nasa ilalim ng napakahigpit na kontrol, at sa tarangkahan ay dalawang ganap na armadong sundalo, at isang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi ang sumunod. Pagkaraan ng sasakyan, ipinakita ni William Richardson ang kanyang pagkakakilanlan, at dahan-daang bumukas ang gate. Sa opisina, maagang naghihintay sina Commander Keller at Ari Steele. Nang makita ni Ari Steele si Bobby Aguilar, tuwang-tuwa siyang tumakbo. Ginoo Aguilar, walang tigil na kumakalat ang kwento ng iyong mga pagsasamantala. Muntik na akong tumubo ng kalyo sa tenga ko. Ani Steele na may paggalang na mukha. Tumawa si Bobby Aguilar, Mr. Steele, huwag mo akong kulitin. Hindi. Mabilis na umiling si Ari Steele. Seryoso akong gusto kitang maging mentor. Napuno ng pagsamba ang mga mata ni Ari Steele. Tama na, nandito si Bobby Aguilar para sa opisyal na negosyo ngayon, huwag kang magloko. Siniko ni Commander Keller sa gilid. Nagtatampo si Ari Steele na tumayo sa gilid. Matandang Keller, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Sabi ni William Richardson kay Commander Keller. Tumango si Commander Keller, Opisyal Richardson, siguraduhin mo. Ito ay malinaw na si William Richardson ay talagang umatras, kung hindi sa aktual na kapangyarihan, pagkatapos ay halos. Pagkaalis ni William Richardson, inimbitahan ni Commander Keller si Bobby Aguilar sa guest room at nagtimpla ng isang kaldero ng masarap na tsaa. Si Ari Steele ay nagbubuhos ng tsaa sa gilid, habang si Commander Keller ay bumantong hininga, sino ang mag-aakalang lalago ka ng napakabilis. Mapait na ngiti ang isinagot ni Bobby Aguilar, Commander Keller, iwasan mo ang panunuya, pag-usapan natin ang negosyo. Tumango si Commander Keller at seryosong sinabi, ayon sa iyong kahilingan, plano naming imbitahan kang maging isang espesyal na coach para sa Chozel War Zone. Espesyal na coach. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Tumango si Commander Keller, taon-taon, nagdaraos ang pyro ng kompetisyon sa mga pangunahing lugar ng digmaan, at si Chozel ay palaging mahina sa mga tuntunin ng lakas ng militar. Maliban kay Conrad Schroeder, halos walang ibang dapat banggitin. Si Conrad Schroeder, bilang isang negosyante, ay nakatuon sa lahat ng kanyang mga pagsisikap sa pamilya, na nagpas siyang huwag pansinin ang mga imbitasyon mula sa mga lugar ng digmaan. Ito ay humantong sa Chozel War Zone na nasa tail end. Biglang natauhan si Bobby Aguilar. Pagkatapos humigop ng tsaa, tinanong niya, Commander Keller, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang karaniwang lakas ng mga mandirigma? Tumugon si Commander Keller na may mapait na ngiti, ang average na lakas ng kalahok na koponan ay halos hindi pa umabot sa antas ng isang master. Nagpahayag ng pagtataka si Bobby Aguilar, ganun ba talaga kaina ito?
Inilibot ni Commander Keller ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay karaniwan ang mga martial artist tulad ng Repolyo? Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, na pagtantong may katuturan ito noon. Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Bobby Aguilar na napakarami ay dahil natapakan niya ang landas na ito at nakapasok sa bilog na ito. Noong panahong karaniwang tao pa si Bobby Aguilar, hindi pa siya nakatagpo ng isang martial artist. Ito ay nagpapakita lamang na ang mga martial artist ay bihira. Commander Keller, maaari ko bang tanungin ng buong tapang, aling lugar ng digmaan ang kasalukuyang pinakamahusay na gumaganap? Tanong ni Bobby Aguilar. Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, ito ang Capital City War Zone. Bago pa makasagot si Commander Keller, nagsalita na si Ari Steele. Tumango si Commander Keller, tama, pagkatapos ng lahat, ang Capital City War Zone ay gumawa ng isang Ignacio Burke. Iniwan na sila ni Ignacio Burke ng maraming kasanayan sa paglilinang ng katawan. Nahumantong sa Capital City War Zone na laging nangunguna. Napakamot ng baba si Bobby Aguilar. Kung tungkol sa cultivation skills, si Bobby Aguilar ay hindi natatakot sa sinuman. Kahit na iyon ang mga nangungunang aristocrates sa Capital City, hindi naramdaman ni Bobby Aguilar na mas malakas sila kaysa sa kanya. Ang paghahanap ng tama para sa mga manlalaban na ito ay hindi ganoon kadali, bagaman. Bobby, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Sabi ni Commander Keller. Ang mga nangungunang executive ay hindi nangangailangan ng marami sa iyo. Hanggat hindi tayo magtatagal sa taong ito, sapat na iyon, sabi ni Commander Keller na may pait. Hindi ito sinagot ni Bobby Aguilar, sa halip ay tinanong niya, Commander Keller, ilang oras pa ang natitira bago ang kompetisyon? Nag-isip si Commander Keller, batay sa karaniwang, ito ay dapat sa katapusan ng taon. Ang katapusan ng taon. Kinakalkula ni Bobby Aguilar sa kanyang isip, 2 buwan na lang ang natitira. Sapat na iyon. Ang maraming diskarte na iniwan ng legacy ng kanyang ama ay magiging sapat na upang magresulta sa tagumpay na pag-unlad para sa mga mandirigma. Kahit na mabaygo ang lahat, maaari pa ring gamitin ni Bobby Aguilar ang alchemy upang piliin ang pagiging epektibo ng labanan ng mga manlalaban. Ito ang gagawin natin. 1 buwan mula ngayon, magsasagawa ako ng espesyal na pagsasanay para sa mga manlalaban. Sabi ni Bobby Aguilar. Makalipas ang 1 buwan. Halatang nagulat si Commander Keller. Tak niyang sinabi, si Bobby Aguilar, hindi mataas ang kinakailangan, ang pagkakaroon ng mas magandang resulta ay natural na magiging kahanga-hanga. Tumayo, sinabi ni Bobby Aguilar na may mahinang ngiti, ipapanalo ko ang Chozel War Zone sa unang pwesto sa kompetisyong ito. Ano? Unang pwesto? Biglang tumayo si Commander Keller. Tumango si Bobby Aguilar, oo, unang lugar. Samantala, tumawa ng kabado si Ari Steele, Mr. Aguilar, no offense, bagamat sa kasalukuyan ay napakalakas mo, kumpara kay Ignacio Burke. Medyo kulang ka pa rin. Natawa si Bobby Aguilar, sa totoo lang, pagdating sa lakas, tiyak na hindi ko maikukumpara si Ignacio, ang War God. Gayunpaman, kung pag-uusapan natin ang pundasyon ng mga kasanayan sa paglilinang. Si Ignacio, ang War God, ay maaaring hindi ko kakampi. Sabi ni Bobby Aguilar na may malabong ngiti. Biglang nagpalitan ng tingin sina Commander Keller at Ari Steele, halatang hindi sila naniniwala sa kanya. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Bobby Aguilar, tumayo siya at sinabing, kung hindi ko makuha ang unang pwesto, mapapanagot ako ni Commander Keller. Nang makitang si Bobby Aguilar ay sobrang kumpiyansa, hindi na nagsalita pa si Commander Keller. Bobby Aguilar, kung makukuha mo talaga ang unang pwesto, magiging bayani ka sa war zone ng Chozel. Siguradong gagantimpalaan ka namin. Same time na tiniyak ni Commander Keller. Hindi namin kailangan ng anumang gantimpala, ito ay isang kontribusyon lamang sa bansa. Tumawa si Bobby Aguilar. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar sa Chozel War Zone at hindi man lang bumisita sa Special Combat Team. Umalis siya. Commander Keller, sa tingin mo ba totoo ang sinabi ni Mr. Aguilar? Pagkaalis ni Bobby Aguilar, hindi naiwasang magtanong ni Ari Steele.
Tumugon si Commander Keller na may mapait na ngiti, ang tagumpay sa murang edad ay maaaring maging kampante. Maliwanag, hindi alam ni Bobby Aguilar kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Ignacio Burke. Kabanata 262. Pagka-uwi ni Bobby Aguilar, tahimik niyang hinihintay ang pagdating ni Adonis Williams. Ayon sa kasunduan, darating si Adonis Williams sa Choiseul bukas upang ipaghiganti ang kanyang alagad. Ginoo Aguilar, si Adonis Williams ay nagpapakalat pa rin ng salita, na sinasabing bibigyan ka ng huling araw, seryosong sabi ni Edward Green. Ang isyong ito ay naging mainit na paksa sa internet, sabi ni Edward Green na nakakunot ang noo. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar, naguguluhan, at sinabing, sa internet. Oo. Inabot ni Edward Green kay Bobby Aguilar ang telepono. Matapos kunin ito ni Bobby, nalaman niyang ang screen ay nagpapakita ng isang lugar na tinatawag na Martial Arts Forum. Martial Arts Forum, hindi ko pa ito narinig. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Paliwanag ni Edward Green, this is the official forum of the capital city Martial Arts Association at isa ring gathering place para sa circle na ito. Basically, kahit anong mangyari dito muna pag-uusapan. Pagkatapos ay itinuro ni Edward Green ang isang nakapin na post at sinabing, ito ang mensahe. Ipinadala ni Adonis Williams. Nag-click si Bobby Aguilar upang basahin ito at nakita si Adonis Williams na nagyayabang online, na nagdedeklara na aalisin niya si Bobby Aguilar. Ang River North Region ay sumasaklaw sa ilang mga lalawigan at maaaring ituring bilang isang lugar kung saan nagtitipon ang mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Kahit si Adonis Williams ay hindi ang nangungunang ranggo sa River North. Dahil ang River North Region ay naglalaman ng napakaraming masters. Pagkatapos buksan ang post, nag-click si Bobby para makita ang maraming komento sa ibaba. Ang Bobby Aguilar na ito ay talagang sobrang mayabang, malinaw na isang junior ngunit napakapangahas. Hindi natin masasabi, dapat may backbone ang tao. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay mas matandang henerasyon ay maaari nilang hilingin sa iba na yumuko at kumamo, tama ba? Si Bobby Aguilar ay kumakatawan sa kapangyarihan ng isang bagong puwersa. Kinakatawan din niya ang muling pagsilang. Karaniwan, ang forum ay nahahati sa dalawang paksayon, ang isa ay sumusuporta kay Bobby Aguilar at ang isa ay sumusuporta kay Adonis Williams. Kung tutuusin, sikat na si Adonis sa loob ng maraming taon, at natural, mas marami ang sumusuporta sa kanya. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, sagutin mo ito para sa akin, sabihin mo sa kanya na hihintayin ko siya sa Choiseul. Bahagyang nagbago ang mukha ni Edward Green, at nag-aalangan niyang sinabi, Mr. Aguilar, kung gagawin natin ito, magiging mahirap na iligtas ang mukha mamaya. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, sa tingin mo ba babalik si Adonis Williams sa kanyang sinabi? Ang mga taong tulad niya ay labis na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Saglit na nag-alinlangan si Edward Green bago tuluyang pumayag. Pagkatapos, tumugon si Edward Green online, Adonis Williams, hihintayin kita sa Choiseul. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita, ang mensaheng ito, na malapit ng mamatay, ay muling sumabog sa kasikatan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang bilang ng mga tugon sa post na ito ay umabot na sa libo-libo. Walang sino man ang umasa na si Bobby Aguilar ay talagang gagawa ng inisyatiba upang tumugon. Kinabukasan, nagpadala pa nga ng mga reporter ang River North Martial Arts Association para i-cover ang event. Para naman kay Bobby Aguilar, maaga siyang bumangon at tumayo sa looban, naghihintay kay Adonis Williams. Ang nakakagulat ay mula umaga hanggang gabi, hindi nagpakita si Adonis Williams. Ito ay medyo isang eye-opener. Natakot kaya si Adonis Williams? Siya ay talagang walang malasakit sa isang hamon mula sa isang junior. Maging si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng kakaiba. Sa kakayahan ni Adonis Williams, hindi naging problema ang pag-aalaga kay Bobby Aguilar. Paano siya makakabalik sa kanyang salita? Kakaiba, nakasimangot ang mga miyembro ng Martial Arts Association sa anino. Talaga bang natatakot si Adonis Williams?
Kalimutan mo na. I-withdraw natin at i-interview na lang si Adonis Williams, the reporter pondered. Pagkatapos, ilang tao ang umalis kay Chozel. Ang River North Region ay sumasakop sa 5 lalawigan sa kabuuan. Si Chozel ang pinakamahina sa kanila. Ang pinakamalakas sa martial arts ay ang Bergeric Province. At si Adonis Williams ay mula sa Bergeric Province. Sa sandaling ito, sa isang hindi mapagpanggap na Chinese-style mansion sa Peach Blossom City, Bergeric Province, humihigop ng tsaa ang isang matandang may puting buhok. Guro, bakit ka bumalik sa iyong salita? Mukhang galit ang alagad. Nanatiling tahimik si Adonis Williams, humihigop lang ng kanyang tsaa. Pambihira ang tsaang ininom niya. Bawat dahon ay isang makinang na berde. Karamihan sa nakakagulat, ang tsaa ay na-infuse ng isang rich qi. Ang tindi ng qi ay halos maihahambing sa mga halamang gamot na nilinang sa daan-daang taon. Ilang dahon ng tsaang ito ang natitira. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Adonis Williams sa kanyang alagad. 3 dahon ang natitira, sabi ng alagad. 3 dahon, ilang dekada na ang lumipas sa isang kisap mata, mahinang bulong ni Adonis Williams. Kumunot ang noo ng disipulo at sinabi, Guro, saan nanggaling ang tsaang ito, at bakit mo ito binibigyang halaga? Sa lahat ng panahon, si Adonis Williams ay naging lubhang maingat tungkol sa tsaang ito. Kahit ang kanyang alagad ay walang alam tungkol sa pinagmulan nito. Sa pagharap sa tanong ng disipulo, si Adonis Williams ay nag-alinlangan saglit at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ang tsaang ito ay tinatawag na Enlightenment Tea, at ito ay ibinigay ng isang mahiwagang guro noong unang panahon. Enlightenment Tea. Medyo nagulat ang alagad. Napabuntong hininga si Adonis Williams at sinabing, iyon ay 50 taon na ang nakalipas. Noon, isa lang akong ordinaryong martial artist. 50 taon na ang nakalilipas, si Adonis Williams ay may katamtamang talento, na nagpapahirap sa kanya na maging isang grandmaster, higit pa sa isang master. Sa isang pakikipagsapalaran, nakatagpo ni Adonis Williams ang isang misteryosong master na naglalakbay. Ang lalaking iyon ang casual na nagregalo kay Adonis Williams ng higit sa 10 dahon ng Enlightenment Tea. At ito ay dahil sa Enlightenment Tea na si Adonis Williams ay naging siya ngayon. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay may apelyido ang master na Aguilar, bulong ni Adonis Williams sa mahinang boses. Kapareho ng apelyido ni Bobby Aguilar. Medyo nagulat ang alagad. Hindi na nagsalita pa si Adonis Williams. Tumayo siya, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, nakatingin sa malayo, bumubulong, hindi ko talaga alam. Itong kapalaran ko, lahat ng casual na regalo ng master na iyon, hindi ko talaga alam kung may koneksyon sa pagitan ni Bobby Aguilar at ang master na iyon. Dahil dito, biglang kinansela ni Adonis Williams ang kanyang mga planong makipagkita kay Bobby Aguilar. Guro, may koneksyon man o wala, hindi mo ba malalaman sa pamamagitan lamang ng pagpunta doon at pagmasdan? Mungkahi ng alagad. Saglit na natahimik si Adonis Williams, pagkatapos ay nagsabing, maghanap tayo ng angkop na oras para bisitahin si Chozel. Oo, Master. Bagamat hindi nagpakita si Adonis Williams, hindi nagmadali si Bobby Aguilar na tanggalin ang kanyang porma sayon. Ito ay dahil walang nakakaalam kung biglang bibisita si Adonis Williams. Sa oras na ito, sa isang malaking bar sa Shiglan City. Si Anthony Hansen ay nakikisalo sa dance floor, mukhang napakasaya. Young Master Hansen, ano ang nagpapasaya sa iyo? Isang babaeng nakasuot ng masikip na palda ang lumapit at nagtanong. Buong pagmamalaking sinabi ni Anthony Hansen, pumayag si Claire Richardson na makipagkompetensya sa akin. Sabi niya basta manalo ako, gagawin niya lahat ng sasabihin ko. New, W novel chapters are published on Novel Bean. Copper Meter. Nakikipagkumpetensya kay Young Master Hansen. Hindi ba't overestimate niyan ang kakayahan niya? Nagulat ang babaeng nakasuot ng masikip na palda. Ngumisi si Anthony Hansen, originally, inimbitahan ko ang Bobby Aguilar na iyon, pero hindi ko alam kung bakit, nagboluntaryo si Claire Richardson na makipagkumpetensya sa akin. Well, kung ganoon nga ang kaso,
huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang, isang pahiwatig ng pagnanasa ang sumilay sa mga mata ni Anthony Hansen. Iniisip ang kaakit-akit na figure at matamis at inosenteng mukha ni Claire Richardson, naramdaman ni Anthony Hansen ang pagdagsa ng pagnanasa sa kanyang ibabang tiyan. Hindi na niya hinintay na dumating ang araw na iyon. Kabanata 263. Si Anthony Hansen ay lubos na nasiyahan sa kanyang sarili ng gabing iyon, kaya medyo uminom siya. Sa pag-alis, siya ay sumuray-suray at natisod sa mataas na espiritu. Mag-isa siyang pumunta sa underground parking garage, handa nang magmaneho pauwi. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Walang kamalay-malay na lumingon si Anthony, at nakita niya ang isang masamang matandang lalaki na nakaupo sa likuran niya. Nagulat si Anthony, nanginginig, at higit sa kalahati ng kanyang kalasinggan ay nawala. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Anthony, gamit ang isang napakalaking puwersa na nagpapanatili kay Anthony na hindi makakilos. "Uncle, I'll give you as much money as you want. Just don't kill me." Takot na takot si Anthony na muntik na niyang mabasa ang pantalon. Masamang tinitigan ng matanda si Anthony, saka inilapit ang ulo. Isang malakas na amoy ng mabahong hininga ang biglang dumampi sa ilong ni Anthony. Lasing na, muntik nang masuka si Anthony. Ang batang babae, si Claire Richardson. Nagkaroon ng interes sa kanya ang ating Earthfiend Valley. Hindi mo siya. Hindi maaaring hawakan. Sabi ng matanda na nakakatakot. Natigilan si Anthony. Ang matandang ito ay talagang habol kay Claire. At ano itong Earthfiend Valley na sinasabi niya? "After your competition tomorrow, take her to some secluded and hand her over to me." Bulong ng matanda. Sa tabi ng tenga ni Anthony. Bagamat hinahangad ni Anthony ang katawan ni Claire, sa ilalim ng mga ganitong pagkakataon, wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Okay, don't worry. Gagawin ko talaga. Mabilis na tumango si Anthony. Sumang-ayon man siya sa salita, hindi mapigilan ni Anthony na mapamura sa kanyang puso. "Hintayin mo lang na tumakas ako, tapos sino ka ba? Tatawag lang ako ng pulis at arestuhin ka. As for Claire, she's mine." Discover new chapters on N0VL.com. Tila, nahulaan ng matanda ang kanyang iniisip. Inabot ng matanda ang isang daliri at lumitaw ang isang masamang bungo sa mga mata ni Anthony. Nang makita ito, natakot si Anthony na halos himatayin, at ang kanyang pantalon ay naging dilaw sa takot. "You'd better do as I say, or else. Sisiguraduhin kong patay na kayo." Nakakatakot na sigaw ng matanda. Dahil sa takot, tinakpan ni Anthony ang kanyang mga mata at sumigaw, I will. Pagkatapos ng mga salitang iyon, wala nang gumagalaw sa backseat. Dahil sa lakas ng loob, tumingin sa likod si Anthony. Wala nang laman ang upuan sa likod. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, sinabi ni Anthony na may matagal na takot, "What the hell was that thing?" It was terrifying. Kinabukasan. Hindi nagpakita si Adonis Williams, na unti-unting nagdulot ng pagbaba ng bantay ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi pa rin niya inaangat ang kanyang porma sayon dahil sa pagharap sa isang mataas na antas na kalaban tulad ni Adonis, kailangang maging maingat si Bobby. Noong araw na iyon, lumabas si Bobby kasama si Edward Green upang tumingin sa paligid ng herb market at bumili ng ilang halamang itatanim sa White City. As luck would have it, sina Bobby at Edward ang nakasagasa kina Claire at Maya pagkaalis nila. "Claire, saan ka pupunta?" Bati ni Bobby kay Claire. Nagulat na sabi ni Claire, "Nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito." Maya, standing beside, stared at Bobby and said, "May mga tao talagang hindi lalaki." Habang nagsasalita siya ay nakatutok ang mga mata ni Maya kay Bobby. Medyo nataranta ito kay Bobby at kumunat ang noo niya, "Ako ba ang pinag-uusapan mo? Sino pa ba ang kausap ko?" Tumango si Maya. "Tungkol ba kay Claire?" "Enough, wag mo nang pag-usapan pa." Putol ni Claire nang magsasalita na sana si Maya. Pagkatapos noon ay nagmamadaling binati ni Claire si Bobby saka tumakbo kasama si Maya.
Naiwan si Bobby sa pagkalito, pinagmamasdan ng kanilang mga umaatres na figure. I don't think I provoked her. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Sino ang makakaunawa sa mga iniisip ng isang batang babae? Ungol ni Edward Green. Matapos makabili ng isang sako ng halamang gamot sa palengke ng halamang gamot, madilim na nang umuwi sila. Itinabi ni Bobby ang mga halamang iyon at inilabas ang divine medicine sa kanyang silid. Dahil si Adonis Williams ay hindi darating anumang oras sa lalong madaling panahon, dapat kong isaalang-alang ang pagsasara sa aking sarili mula sa mundo, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Sa tulong ng divine medicine, nagpasya si Bobby na subukang makapasok sa monastic stage. Nang makarating sa monastic stage, tiwala si Bobby na hindi siya matatakot sa sinumang grandmaster, maging sa mga privileged aristokratikong kabataang lalaki tulad ni Dexter Blair. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Bobby na bumalik sa River City upang isara ang kanyang sarili. Ang Shiglan City ay masikip at magulo, na madaling magdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Habang nagmumuni-muni si Bobby, biglang nagring ang phone niya. Pagkakuha nito, nakita niyang galing ito sa unknown number. Kamusta? Pansamantalang sinagot ni Bobby ang telepono. Napag-alitan ang nasa kabilang linya, Bobby Aguilar, hindi ka talaga lalaki. Dahil sa'yo, na-offend ni Claire Richardson si Anthony Hansen, hindi mo ba alam? Parang si Maya. Pero medyo naguluhan si Bobby sa sinabi niya. Hindi ba si Maya ang ugat? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Bobby. Maya gritted her teeth and said, hinamon ka ni Anthony Hansen sa isang car race, pero hindi ka pumayag. Claire decided to go up against him. Bilang resulta, sinadyang pilitin siya ni Anthony na umalis sa track habang nasa karera, at ngayon ay walang malay si Claire. Maya said through clenched teeth. Sasabihin ko sa'yo, pumayag si Claire na sundin ang anumang hilingin ni Anthony kung natalo siya sa karera. Si Anthony ay isang pervert, kaya mas mabuting mag-isip ka. Pagkasabi nun ay ibinaba na ni Maya ang telepono. Sumimangot si Bobby, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin siya sa malapit na riles ng karera at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sa sandaling ito, sa kerahan. Si Anthony ay kilalang-kilala sa kanyang maruming paglalaro sa track, at ang mga driver na nakikipagkarera laban sa kanya ay karaniwang hindi lalabas ng hindi nasaktan. Si Claire, sa kanyang kakulangan ng karanasan, ay pinilit na mabangga ni Anthony. Sa kotse, si Claire ay walang malay at nasugatan sa ilang lugar. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko siya kaagad sa ospital, sabi ni Anthony na may hangin ng katwiran. Anthony, kapag may nangyari kay Claire, hindi kita bibitawan. Galit na sabi ni Maya. Sinulyapan ni Anthony si Maya at mapanuksong sinabi, hindi mo ba ako tinatawag na Kuya Anthony, ilang araw na ang nakakaraan. Sino ang nakakaalam na ikaw ay isang kasuklam-suklam, walang hiyang, hamak na tao? Nagmura si Maya. Dumilim ang mukha ni Anthony. Tiningnan niya si Maya na may singkit na mga mata, at isang alon ng pagkabalisa ang dumaan sa kanya. Hindi man kinukumpara ni Maya si Claire sa kagandahan, siguradong top-notch siya. Bukod dito, dahil ang background ni Maya ay hindi kasing komplikado ng kay Claire, siya ay isang mahusay na pagpipilian upang magsaya sa. Paano ko hindi napansin si Maya kanina? Hindi maiwasan ni Anthony na titigan siya ng masama. Maya stared back and said, "What are you dawdling for? Hindi ka ba magmadaling dalhin si Claire sa ospital?" Saglit na nag-isip si Anthony at napangiti, Maya, bakit hindi ka sumama sa akin para dalhin si Claire sa ospital? Kung pupunta ako mag-isa, magaan ka ba? Upon hearing this, Maya frowned bahagyang. After a moment of thought, she nodded, I'll go with you. Kung may mangyari kay Claire, siguradong hindi kita bibitawan. Fine, walang problema. Napangisi si Anthony sa loob. Maghintay hanggang makarating tayo sa ating destinasyon, at pahihirapan kita. Pagkatapos, binuhat ni Anthony si Claire patungo sa sasakyan. Nang makita ang dalawang makinis na payat na paa ni Claire, nahirapan si Anthony na umiwas ng tingin, halos maglaway.
Ngunit sa pag-alala sa eksena noong nakaraang gabi, kinilig si Anthony at sa huli ay hindi nang ahas na kumilos. Nagmaneho si Anthony palayo sa caravan at nagtungo sa isang malayong bundok. Sa sandaling ito, sa bundok na ito, isang matandang lalaki ang naghihintay. Kabanata 264. Sumandal ang matandang lalaki sa bundok habang nasa likod niya ang mga kamay, isang malamig na kislap ang bumungad sa kanyang mga mata. Samantala, mabilis na nagmamaneho si Anthony Hansen sa kalsada. Pagtingin sa dalawang dilag sa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Anthony ang mapalunok ng laway. Lalo na si Claire Richardson, ang kanyang figure at mukha ay sadyang hindi mapaglabanan. Hindi bale, sapat na ang pagkakaroon ni Maya, naisip ni Anthony sa sarili. Anthony, parang hindi ito ang daan papunta sa ospital. Kumunot ang noo ni Maya. Kumunot ang noo ni Anthony at sinabing, huwag kang mag-alala, mayroon akong kaibigan na isang banal na doktor, na mas magaling kaysa sa ospital. Lalong sumimangot si Maya. Palagi niyang nararamdaman na nagsisinungaling si Anthony. Isa pa, nakakatakot ang titig niya. Nagdilim ang daan sa unahan, at hindi nagtagal, halos wala ng mga palatandaan ng tirahan ng tao sa kanilang paligid. Sa halip, pumunta tayo sa ospital. Medyo natatakot na sabi ni Maya. Anthony Vizerind with Live, malapit na tayo, ano ang kinatatakutan mo? Magpahinga. Magiging masaya ka sa isang sandali. Nang marinig iyon ay mas natakot si Maya. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse pero nakita niyang nakalock ito. Palabasin mo kami ngayon din. Hindi ako pupunta. Nag-aalalang sabi ni Maya. Ngunit hindi siya pinansin ni Anthony at nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa paanan ng isang bundok. Nandito na tayo. Pinaroda ni Anthony ang preno, pinahinto ang sasakyan sa harap ng matanda. Nang makita ang paligid, namutla ang mukha ni Maya, at napuno ng takot ang kanyang puso. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sinubukang tumakbo, ngunit hinawakan ni Anthony ang buhok niya. Bitch, sinusubukan mong tumakbo ngayon. Huli na. Malisyosong sigaw ni Anthony. Nahirapan si Maya pero hindi siya kalaban kay Anthony. Marahas na sinampal ni Anthony ang mukha niya at sumigaw, mas mabuting kumilos ka, o papatayin kita. Si Maya, namumutla at takot, ay hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Nanginginig siya at nauutal, Anthony, ano? Anong gusto mo? Hey, you little whore, ano sa tingin mo ang gusto ko? Ang lakas ng loob na insultuhan ako, ha? Ngumisi si Anthony. Sa sandaling iyon, walang malasakit na sinabi ng matanda, hindi masama, nakakuha pa nga ng hindi inaasahang tagumpay. Ha! Natigilan si Anthony. Itinaas ng matanda ang isang daliri, at isang malakas na puwersa ang agad na tumutok kay Maya. Halos bigla na lang nahimatay si Maya. Pagkatapos ay ikinaway ng matanda ang kanyang kamay, at banihag si Maya. Nang makita ang kakayahan ng matanda, nanlaki ang mga mata ni Anthony sa gulat. Hindi pa siya nakatagpo ng gayong mahimalang kasanayan. Sa ilang sandali, itinuring ni Anthony ang matanda bilang isang tunay na buhay na walang kamatayan. Kahit virgin, magaling. Tumango ang matanda na may kasiyahan. Nagbago ang mukha ni Anthony, at nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin, matandang immortal, akin ang babaeng ito, maaari mo ba siyang ibigay sa akin? Naningkit ang mga mata ng matanda, at malamig na tumingin kay Anthony. Agad na naramdaman ni Anthony ang lamig sa kanyang gulugod, bumubuhos ang malamig na pawis. Nagmamadali siyang lumuhad at nagmakaawa, Old Immortal, I was wrong, this girl is yours. Malamig na sumangot ang matanda, at walang pakialam na sinabi, mula ngayon, pananagutan mo na ang paghahanap ng mga babae para sa akin. Tandaan, ang mga birhen lamang, ang mas bata ay mas mabuti. Natigilan si Anthony, at awkward na tumawa, Old Immortal, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong libangan. Nang marinig iyon, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at diniinan. Dahil sa nakakatakot na puwersa, napaluhod si Anthony sa sahig, hindi na makatayo. Old Immortal, I was wrong. Nagmamadaling sabi ni Anthony.
Binawi ng matanda ang kanyang puwersa at malamig na sumangot, tandaan, hanapin mo ako ng 3 birhen bawat buwan, mas bata ang mas mahusay, naiintindihan. Oo, oo. Desperadong tumanggo si Anthony. Huwag kang mag-alala, ikaw ay gagantimpalaan. Pagkasabi noon, pinitik ng matanda ang kanyang daliri, at isang pil ang damapo sa kamay ni Anthony. Ininom ni Anthony ang pil at hindi niya maiwasang maguluhan. Ang pil na ito ay mula sa elder ng Earthfiend Valley at ito ay isang sagradong tableta. Magkakaroon ito ng mahimalang epekto sa iyo, walang pakialam na sabi ng matanda. Mabilis na tumanggo si Anthony at sinabing, salamat, matandang immortal. Sa sumunod na segundo, hinawakan ng matanda sina Claire Richardson at Maya at nawala sa gabi. Pinunasan ni Anthony ang kanyang pawis, nakaramdam ng matagal na takot. Masyadong nakakatakot ang mga pamamaraan ng matanda. Maingat na iniligpit ni Anthony ang pil, pagkatapos ay sumakay sa kotse at nagmaneho pauwi. Sa kabila, mabilis ang takbo ni Bobby Aguilar patungo sa racing track. Gayunpaman, pagdating niya, si Anthony Hansen ay nawala na. Kumunot ang kilay ni Bobby, nakatingin sa mga tao sa field, malamig niyang tinanong, nasaan si Anthony Hansen? Sinulyapan ng ilang kabataang lalaki si Bobby at naiinip na sinabi, sino ka? Tinatanong kita kung nasaan si Anthony Hansen. Malamig na sabi ni Bobby. Ikanaway ng binata ang kanyang kamay at sinabing, paano ko malalaman? Umalis ka na dito. Pagkasabi noon ay inabot ng binata para itulak ang dibdib ni Bobby. Agad na hinawakan ni Bobby ang kanyang pulso, naglapat ng puwersa, at agad na napangiti ang binata sa sakit, napasigaw. Nasaan si Anthony Hansen? Malamig na sabi ni Bobby. Nagmamadaling sumagot ang binata, kuya, naaksidente si Anthony Hansen, dinala niya sa ospital ang isang batang babae na nagngangalang Claire Richardson. Ospital. Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Kuya, pwede bang bitawan mo muna? Ang sakit na sabi ng binata. Kumalas si Bobby sa pagkakahawak, at nakahinga ng maluwag ang binata. Anong nangyari? Malamig na tanong ni Bobby. Mapait na ngumiti ang binata, sinabi ni Anthony na gusto niyang kunin ang isang batang babae na nagngangalang Claire Richardson, kaya tinaya niya ito sa isang karera ng kotse. Pero hindi ko alam kung bakit, habang nasa karera, sinadyang ibangga ni Anthony ang kanyang sasakyan, dahilan para mabaliw siya at mahimatay, pagkatapos ay dinala niya si Claire at ang kanyang kaibigan na nagngangalang Maya sa ospital. Naging malamig ang mukha ni Bobby. Hindi siya kumibo at dir-diretsyong lumabas ng pinto. Pagkalabas niya, tumawag si William Richardson. Bobby, bakit hindi pa umuuwi si Claire? Pagtataka ni William. Kumunot ang noo ni Bobby, ikukwento ko lang sana sayo. Ha? Natigilan si William sa kabilang dulo. Hindi ka nakasama ni Claire. Nagsalubong ang kilay ni Bobby, hindi. Pagkatapos, sinabi ni Bobby kay William ang buong kwento. Nang marinig iyon, napuno ng galit si William. Ang Anthony na iyon. Anong lakas ng loob niyang subukang samantalahin ang aking anak, hindi ko siya bibitawan ng madali. Galit na sigaw ni William. William, priority natin ang hanapin si Claire, sabi ni Bobby sa malalim na boses. Paano ito? Alamin mo kung saang ospital si Claire, at hahanapin ko si Anthony. Maghihiwalay na tayo. Mungkahi ni Bobby. Sige, may itatanong ako kaagad. Nagmamadaling pumayag si William. Pagkababa ng telepono, bumalik si Bobby sa racing track, hinablot ang isang binata, at nagmadaling pumunta sa bahay ni Anthony. Kabanata 265. Sa daan, si Bobby Aguilar ay nagmamaneho ng napakabilis. Natakot ang binata na nakaupo sa tabi niya, namumutla ang mukha. Bro, I know nothing, please spare me. Nakangiting sabi ng binata. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, wala akong gagawin sa iyo, dalhin mo lang ako sa pintuan ni Anthony Hansen, at pakakawalan na kita. Oo, mabilis na tumanggo ang binata. Matapos ang halos kalahating oras na pagmamaneho, sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang villa. Bro, ito ang lugar ng Hansen family. Nakikita mo ang maliwanag na silid.
Iyan ang kwarto ni Anthony Hansen. Sabik na sabi ng binata. Tumango si Bobby. Pagkatapos, sa banayad na puwersa sa kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay lumundag sa hangin. What the? Hinusot ng binata ang kanyang mga mata, natulala. Sa loob ng kwarto, si Anthony Hansen ay nag-aaral ng pil sa kanyang kamay. I wonder how much money this thing can sell for, naisip ni Anthony sa sarili. Whatever, kainin na lang natin at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Habang nagsasalita siya, ibinuka ni Anthony ang kanyang bibig upang ipasok ang pil. Sa sandaling iyon, biglang nabasag ang bintana. Kaagad pagkatapos, tumalon si Bobby Aguilar mula sa labas. Nang makita si Bobby, natigilan sandali si Anthony. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka sa kwarto ko, naririnig mo ba ako? Bumangon si Anthony mula sa kanyang kama, galit na nagmumura. Hindi pinansin ni Bobby ang kanyang mga sinabi at malamig na nagtanong, nasaan si Claire? Anong isda, malaki o maliit? Wala akong alam. Nagmura si Anthony. Umalis ka na, o tatawagan ko ang isang tao. Nanlamig ang mukha ni Bobby, habang itinaas niya ang kanyang daliri at naglalabas ng espiritual na kapangyarihan na parang bala. Bang! Isang madugong butas ang lumitaw sa tuhod ni Anthony, dahilan para mapaluhod ito. Ang binti ko. Hinawakan ni Anthony ang kanyang binti, sa hindi matiis na sakit. Tatanungin ulit kita, nasaan si Claire? Kapag hindi ka nagsalita, papatayin kita. Nagpakita si Bobby ng isang nagbabantang mamamatay tao na espiritu. Ang mamamatay tao na espiritong ito ay hindi kapani-pani walang malakas, mas matindi pa kaysa sa matanda. Kinilabutan nitong si Anthony, namumutla ang mukha. Nanginginig na sabi niya, ikaw, anong gusto mong gawin? Don't mess with me. Hinaway-kaway ni Bobby ang kanyang kamay at sinampal si Anthony sa lupa. Ang napakalaking puwersa ay naging sanhi ng patuloy na pag-ubo ng dugo ni Anthony. Huling pagkakataon, nasaan si Claire? Umungol si Bobby. Sa puntong ito, si Anthony ay lubos na natakot, at nagmamadaling sinabi, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Si Claire ay kinuha ng isang matandang lalaki, matanda. Nagtaas ng kilay si Bobby. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Galit na sigaw ni Bobby. Masakit na ikinwento ni Anthony kay Bobby ang buong kwento. Hinihiling pa nga ng matandang iyon na maghanap ako ng 3 birhen para sa kanya bawat buwan, balisang sabi ni Anthony. Nga pala, bilang gantimpala, ibinigay niya sa akin ang pil na ito. Kinuha ni Anthony ang pil sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanyang palad. Kinuha ni Bobby ang pil at sinulyapan ito, nagulat. May chi talaga sa loob ng pil na ito. Ngunit hindi ngayon ang oras para tumuon dito, iniligpit ni Bobby ang pil at nagtanong. Nasaan ang matandang lalaki? Hindi ko alam. Hindi ko nga siya kilala, sabi ni Anthony, medyo mapait. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, parang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang iyong kabaong. Hindi ko talaga alam. Desperadong sigaw ni Anthony. Naalala ko ngayon, may binanggit siya tungkol sa Earthfiend Valley. Oo, Earthfiend Valley. Sa pagmamadali ng sitwasyon, naalala ni Anthony ang sinabi ng matanda. Nang marinig ang mga salitang, Earthfiend Valley, biglang nanlamig ang mukha ni Bobby. Maging ang temperatura ng silid ay tila bumaba sa lamig sa isang iglap. Itong Earthfiend Valley ay talagang hindi na mababago, huminga ng malalim si Bobby, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Bro, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, wala talaga itong kinalaman sa akin. Medyo natatakot na sabi ni Anthony. Hindi pinansin ni Bobby si Anthony, tumalon sa ere, at tumalon sa bintana. Matapos umalis sa bahay ni Anthony, nagmaneho si Bobby patungo sa tirahan ni William Richardson. Pagdating niya, si William ay gumagawa ng galit na mga tawag sa telepono, sinusubukang alamin kung saang ospital naruroon si Claire. Nang makita niya si Bobby ay dali-daling lumapit si William. Nag-aalalang sabi niya, Bobby, nasaan si Claire? Kahit anong balita. Tumango si Bobby, tumingin kay William, at bamulong, Claire, siya.
Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin dali. Halos mapaiyak si William. Si Claire ay kinuha ng isang tao mula sa Earthfiend Valley, bumantong hininga si Bobby. Earthfiend Valley. Kumunot ang noo ni William, nasaan ang Earthfiend Valley? Isang mahiwagang organisasyon sa Timog Kanluran. Dalubhasa sila sa pagpili ng mga batang babae na walang bahid at paggamit ng kanilang dark energy para sa paglilinang, malamig na sabi ni Bobby. Akala ko ang parasite sa Claire ay inilagay ng iyong kaaway, ngunit tila matagal na siyang tinatarget ng Earthfiend Valley, dahan-daang sabi ni Bobby. Matapos marinig ang sinabi ni Bobby, agad na nabalisa si William. Hinawakan niya ang balikat ni Bobby, tumulo ang luha sa mga mata. She's my only daughter, I can't lose her. Bobby, help me think of a way. Hindi ko kayang mawala si Claire. Habang nagsasalita siya, tumulo ang luha sa mukha ni William. Nang makita ang estado ni William, napabuntong hininga si Bobby sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, ang mga magulang ang laging pinakamamahal sa kanilang mga anak. William, huwag kang mag-alala, ibabalik ko si Claire ng ligtas, paniniguro ni Bobby. Pinunasan ni William ang kanyang mga luha at apurahang sinabi, basta ibalik mo si Claire, gagawin ko ang anumang sasabihin mo. William, magpahinga ka muna. Pupunta ako sa Timog Kanluran ngayon, sabi ni Bobby. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Bobby at umalis sa tirahan ng pamilya Richardson. Sumakay siya sa kotse, at tinawagan si Conrad Schroeder. Hindi pa natutulog si Conrad at nagulat siya sa tawag ni Bobby, Mr. Aguilar, bakit mo ako tinatawag sa kalagitnaan ng gabi? May problema ba? Seryosong nagsalita si Bobby, alam mo ba kung nasaan ang Earthfiend Valley? Natigilan si Conrad, nakasimangot, Mr. Aguilar, bakit bigla kang nagtatanong tungkol dito? Kailangan kong magligtas ng isang tao, malamig na sabi ni Bobby. Magligtas ng isang tao. Lalong naguluhan si Conrad. Wala akong panahon para magpaliwanag, sabi ni Bobby na nakakunot ang noo. Mataimtim na sinabi ni Conrad, alam ko ang lokasyon ng Earthfiend Valley, ngunit ito ay nababalot ng misteryo. Kahit na ang isang Grandmaster na pumasok dito ay maaaring hindi lalabas ng buhay. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, sige, hihintayin kita sa airport. Nag-alinlangan si Conrad, awkwardly na nagsabing, pupunta rin ba ako? Sino pa ang magtuturo sa akin ng daan? Sabi ni Bobby. Bigyan kita ng kalahating oras. And with that, binaba na ni Bobby ang phone. Ang kasawiang palad ni Claire ay darating kay Bobby, bagaman maaari itong ipagtatalunan na hindi niya ito kasalanan. Sa madaling salita, hindi si Bobby ang ugat, ngunit siya ang dahilan. Dahil dito, kinailangan ni Bobby na tapusin ang bagay na ito hanggang sa wakas. Kabanata 266. Bukod dito, matagal nang hindi kinaya ni Bobby Aguilar ang mga aksyon ng Earthfiend Valley. Sa paglipas ng mga taon, dinukot nila ang hindi mabilang na mga batang babae at sinaktan ang maraming pamilya. Earthfiend Valley ay hindi dapat umiral. Si Bobby Aguilar ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nanginginig sa galit. Mabilis na dumating si Conrad Schroeder sa paliparan, at pagkatapos makabili ng mga tiket, sumakay ang dalawa sa isang eroplano patungo sa Southwest. Ginoo Aguilar, kahit na ang Earthfiend Valley ay tumanggi sa mga nakaraang taon, hindi problema para sa kanila na harapin ang isa o dalawang Grandmaster, sabi ni Conrad Schroeder. Tumango si Bobby Aguilar, alam ko. Ibinuka ni Conrad Schroeder ang kanyang bibig, may gustong sabihin pa ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Matapos makilala si Bobby Aguilar sa panahong ito, naunawaan ni Conrad Schroeder ang kanyang personalidad. Kapag nakapagdesisyon na siya, walang makakapagpabago ng isip. Habang nasa eroplano, inilabas ni Bobby Aguilar ang rebeltong bato. Ang lakas ng Earthfiend Valley Ancestor ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi alam ni Bobby Aguilar kung maaari niya itong hiramin sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, si Bobby Aguilar sa kalaunan ay sumuko sa ideya. Higit pa rito, nais ding malaman ni Bobby Aguilar kung gaano siya kalakas ngayon. Nang malapit ng itabi ni Bobby Aguilar ang rebeltong bato, biglang sumakit ang ulo niya.
Pagkatapos, ang divine sense ni Bobby Aguilar ay sinipsip sa rebeltong bato. Gaya ng dati, sa sandaling pumasok ang divine sense ni Bobby Aguilar, ito ay sinampal sa lupa ng Earthfiend Valley ancestor. Ang mga pamamaraan ng ninuno ay lubhang malupit at walang awa, at ang direktang pag-atake sa kanyang banal na diwa ay nagpangiwi maging si Bobby Aguilar sa sakit. Nahanap mo na ba ang paraan para tanggalin ang selyo? Malamig na tanong ng ancestor. Sa pagtingin sa ancestor na nasa harapan niya, hindi mapigilan ng isip ni Bobby Aguilar ang mga larawan ng masasamang gawa ng Earthfiend Valley. Ito rin ang nagpalamig sa mukha ni Bobby Aguilar, na sana ay mapatay niya kaagad ang ninuno. Ngunit sa huli, nagpigil si Bobby Aguilar. Huminga ng malalim, sinubukan niyang panatilihin ang isang ngiti at sinabi, upang sagutin ang ninuno, natagpuan ko ito. Nang marinig ito, biglang natuwa ang ninuno. Bilasan mo, tanggalin mo agad ang selyo para sa akin. Ang ninuno ay umungal na parang baliw. Halos basagin ng nakakatusok na ingay ang divine sense ni Bobby Aguilar. Tiniis ni Bobby Aguilar ang sakit at atubiling sinabi, Ancestor, nakita ko nga ang selyo, ngunit nagkaroon ng aksidente. Ano? Nagalit ang ancestor, biglang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang banal na sentido ni Bobby Aguilar. Ang sakit ay lampas sa imahinasyon, ang mukha ni Bobby Aguilar ay namutla, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Lalong basang-basa sa malamig na pawis ang pisikal na katawan ni Bobby, at ang kanyang mukha ay parang sapin. Pinaglalaroan mo ba ako? Paulit-ulit na may aksidente. Sa tingin mo ba tanga ako? Malamig na sabi ng ancestor. Sa tingin ko ay ayaw mo akong umalis, pinagnanasaan mo ang Earthfiend Valley. Pilit na pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit at sinabing, Ancestor, wala talaga akong balak na gawin iyon. Si Bobby Aguilar iyon, nalaman niya ang tungkol dito at ninakaw niya ang paraan para tanggalin ang selyo. Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar na naman. Sa pagbanggit sa pangalang ito, ang ninuno ay nagalit at nagalit. Papatayin ko siya. Puputukan ko siya. Balatan siya ng buhay. Sa pagtingin sa galit na ekspresyon ng ancestor, si Bobby Aguilar ay lihim na nanunuya sa kanyang puso. Ancestor, ang magulong katawan ay tunay na nabubuhay sa kanyang reputasyon. Kahit hinihiram ko ang lakas mo para makapasok sa Grandmaster's Realm, hindi pa rin ako makakalaban sa kanya, bumantong hininga si Bobby Aguilar. Mukhang hindi naman nagulat ang ancestor. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at sinabing, ang magulong katawan ay walang kapantay sa mga kapantay nito, kaya't maliwanag na hindi mo siya kapantay. Ancestor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung hindi natin aalisin si Bobby Aguilar, mawawala ang Earthfiend Valley, at hinding-hindi ka makakaalis sa lugar na ito, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Sinulyapan ng ancestor si Bobby Aguilar at hindi umimik ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla niyang sinabi, pahiram ko sa iyo ang lahat ng lakas ko pansamantala, ngunit nanghihina ako. Hindi ko talaga matatanggap iyon, bagamat sinabi niya iyon, si Bobby Aguilar ay lihim na natuwa sa loob. Ipapahiram talaga sa kanya ng tanggang ito ang lahat ng lakas niya. Ancestor, kung sasaktan ka nito, hindi ko talaga matatanggap. Nagkunwaring takot si Bobby Aguilar. Ngumisi ang ninuno, ayos lang. Sa asensya ng dugo ng 1,000 mga batang babae, makakabawi ako sa aking tuktok. Nang marinig ito, gusto ni Bobby Aguilar na durugan kaagad ang ninuno. 1,000 batang babae, napakawalang halaga sa kanyang bibig. Ilang tao ang dapat nasaktan ng Earthfiend Valley sa mga nakaraang taon. Halos hindi na makapagpigil si Bobby Aguilar, ngunit para mapanatili ang pangkalahatang sitwasyon, nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, wala nang ibang pagpipilian ngayon. Tumango ang ninuno at sinabing, ngunit tandaan, maaari mo lamang itong panatilihin sa loob ng 3 araw. Kailangan mong patayin siya sa loob ng 3 araw na ito. 3 araw ay sapat na, tumango si Bobby Aguilar. Hindi na nagsalita ang ancestor at agad na pinaandar ang teknik. Kasabay nito, ang divine sense ni Bobby Aguilar ay umalis sa rebeltong bato at bumalik sa kanyang katawan. Ginoo Aguilar, okay ka lang?
Nag-aalalang tanong ni Conrad Schroeder. Iminuwestre ni Bobby Aguilar na ayos lang siya, ngunit medyo namutla ang kanyang mukha. Isang napakalaking kapangyarihan na hindi sa kanya ang bumangon patungo sa katawan ni Bobby Aguilar. Napakalaking kapangyarihan, halos hindi makayanan ng katawan ni Bobby Aguilar. Halos pumutok na ang kanyang dantian, at napuno ng matinding sakit ang kanyang tiyan. Puno ng pawis ang noo ni Bobby Aguilar, at napakagat siya sa kanyang mga ngipin, kumukulot ang kanyang katawan. Hindi ko kailangan kong kumapit, o baka bumukas ang dantian ko. Malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar na ang kanyang dantian ay umabot na sa breaking point. Kung kaunting kapangyarihan lang ang may lilipat, walang alinlangang madudurog ang kanyang dantian. Tapos na, namutla ang mukha ni Bobby Aguilar, at napuno ng takot ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag sa loob ng dantian ni Bobby Aguilar. Ang liwanag ay tila sumiklab mula sa dilim at sa huli ay naging isang gintong kamay. Direktang tinakpan ng malaking kamay ang dantian ni Bobby Aguilar. Sa isang iglap, ang nagngangalit na kapangyarihan ay naging kasing banayad ng isang batis, nagpapatatag. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matigilan. Kaninong kamay ito? Saan ito nanggaling? Paano ito lumitaw sa kanyang katawan? Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, nawala nang walang bakas ang higanteng kamay. Namangha si Bobby Aguilar, na may hindi mabilang na mga kaisipang pumapasok sa kanyang isipan. Pwede ba? Biglang may naisip si Bobby Aguilar. Maaaring ito ay isang panukalang pangkaligtasan na iniwan ng aking ama. Bulong ni Bobby Aguilar. Bukod sa kanyang ama, wala nang ibang maisip si Bobby Aguilar. Dapat. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matuwa. Mula noong bata pa siya, palaging naiinggit si Bobby Aguilar sa ibang mga bata na may mga magulang. Ang kakulangan ng pagmamahal na ito ay palaging nag-iiwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kababaan. Pakiramdam niya ay isa siyang hindi minamahal na bata, kahit minsan ay naiinis sa kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, unti-unting napagtanto ni Bobby Aguilar na talagang nandyan ang kanyang ama para sa kanya. Bagamat hindi nakasama ng kanyang ama si Bobby habang lumalaki, matagal na niyang binitawan ang daan para sa kanya mula sa mga anino. Pare, bulong ni Bobby Aguilar, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa katunayan, walang sino man ang hindi maaaring mahalin ang kanilang sariling anak. Gayunpaman, bakit hindi siya pinuntahan ng kanyang ama? Kabanata 267. Matagal nang hindi nagsasalita si Bobby Aguilar, at si Conrad Schroeder sa gilid ay hindi rin ahas na magsalita ng marami. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang bumantong hininga si Bobby Aguilar. Ginoo Aguilar, anong nangyayari sa iyo? Hindi maiwasang magtanong ni Conrad Schroeder. Umiling si Bobby Aguilar at ngumiti, wala lang. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, at sigurado, ang kaharian ng Grandmaster ay bumalik. Noong una ay ayaw niyang hiramin ang kapangyarihan ng matandang ninuno na ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinilit niyang ibigay ito sa kanya. Nang walang mapagpipilian, maaari lamang, nang atubiling, hiram ni Bobby Aguilar ang kapangyarihan ng Earthfiend Valley para alisin ang Earthfiend Valley. Malayo ang Chozel sa Cloud Inya sa Timog Kanluran, kaya huminto ang eroplano sa isang airport sa kalahati. Pagkatapos mag-refuel, ilang tao pa ang sumakay sa eroplano. Noong una, walang tao sa panig ni Bobby Aguilar, ngunit pagkatapos nitong paghinto, isang batang babae ang sumakay sa eroplano. Ang babaeng ito ay mga 20 taong gulang, na may medyo cute na damit. Mayroon ding isang binata na sumusunod sa kanya, ang kanyang damit ay nagpapahiwatig ng matinding lakas, na may pambihirang aura. Tiningnang mabuti ni Bobby Aguilar at nalaman na nasa peak form of Inner Strength Master's Realm ang kabataan. Medyo nagulat ito kay Bobby Aguilar. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng Inner Strength Master sa eroplano. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at tahimik na nag-isip. Sa sandaling ito, naglabas ang batang babae ng isang bungkus ng merienda mula sa kanyang bag at magalang na iniabot kay Bobby Aguilar ang isang pakete. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, wala na ako.
Itinabi ng dalaga ang mga merienda at ngumiti, pupunta ka rin ba sa Cloud Inya? Walang ganang makipag-chat si Bobby Aguilar kaya tumango na lang siya. Ngunit ang batang babae ay masigasig, at sinabing, ang pangalan ko ay Aislinn Noble, iyon ang aking kaibigan na si Marvin Howard. Tumango si Bobby Aguilar nang walang sinasabi at saka bahagyang pumikit. Sa pagkakataong ito, sumimangot si Marvin Howard, napakasungit mo. Oh, ayos lang. Nagmamadaling iwinagayway ni Aislinn Noble ang kanyang kamay. Pagkatapos, umupo si Aislinn Noble sa eroplano at sinimulang maingat na kainin ang kanyang mga merienda. Para naman kay Marvin Howard, itinuon niya ang kanyang atensyon kay Conrad Schroeder. Tinitigan niya ng matagal si Conrad Schroeder, pagkatapos ay sumandal at bumulong, martial artist ka ba? Sumulyap si Conrad Schroeder sa kanya nang walang sabi-sabi. Hindi nagalit si Marvin Howard, ngunit tuwang-tuwang sinabi, judging from your aura, are you at least a master-level martial artist? Sumimangot si Conrad Schroeder, mayroon ka bang mga tanong tungkol dyan? Ikanaway ni Marvin Howard ang kanyang kamay at sinabing, hindi, curious lang ako. Malamang master ka, di ba? Master ng unang ranggo. Walang pakialam na sabi ni Conrad Schroeder. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Marvin Howard. Excited niyang sinabi, I pay my respects to the senior. Hindi ako makapaniwala na nakilala ko ang gayong master sa eroplanong ito. Pagkatapos, walang tigil na nagdaldal si Marvin Howard, na patuloy na nagpapahayag ng kanyang paggalang. Mukhang nairita si Conrad Schroeder at sinabing, may sasabihin ka pa ba? Kung hindi, gusto kong magpahinga. Mabilis na sinabi ni Marvin Howard, Senyor, magpahinga ka muna. Sa wakas, tumahimik ang paligid, bahagyang ipinikit ni Conrad Schroeder ang kanyang mga mata at binawi ang kanyang aura. Ang eroplano ay lumipad ng mataas sa kalangitan, na tumatakbo patungo sa Cloud Inya. Sa sandaling ito, sina Claire Richardson at Maya ay nahuli at dinala sa Earthfiend Valley. Sa daan patungo sa Earthfiend Valley, isang matandang lalaki ang nagpakain kay Claire Richardson ng isang tableta. Pagkatapos uminom ng tableta, nakakagulat na nagising si Claire Richardson. Sa sandaling ito, nakakulong sina Claire Richardson at Maya sa isang piitan. Ang piitan na ito ay partikular para sa paghawak ng mga kabataan, walang karanasan ng mga batang babae, at sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa daan-daan sa kanila. Ang takot ay nakasulat sa buong mukha ng bawat babae. Nagsisigawan sila at nagsisigawan, ngunit walang nakaligtas sa kanila. Claire, anong gagawin natin ngayon? Sa sobrang takot ay hinawakan ni Maya ang braso ni Claire Richardson habang nanginginig ang katawan. Natakot din si Claire, takot ang nakasulat sa buong inosenteng mukha niya. Sa pagtingin sa paligid, si Claire Richardson ay nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit sa mahirap na sandali na ito, ang mga larawan ni Bobby Aguilar ay kumislap ng hindi namamalayan sa kanyang isipan. Habang iniisip niya si Bobby Aguilar, nakaramdam si Claire ng katiwasayan sa kanyang puso. Huwag kang matakot, magiging maayos din kami, sinubukan ni Claire Richardson na aliwin ang umiiyak na Maya, pinipigilan ang sariling takot. Ngunit hindi napigilan ni Maya ang kanyang panloob na takot. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena na lumaki sa lungsod. Para kay Maya, ang piitan na ito ay isang buhay na purgatorio. Ayokong mamatay, Claire, ayokong mamatay, umiiyak na sabi ni Maya, nanlalaki ang kanyang mga pupil sa takot. Lahat ng ito ay dahil kay Bobby Aguilar, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana tayo nahuli dito, walang pag-asa na sabi ni Maya. Nang marinig ito, walang magawang sinabi ni Claire, hindi ba si Anthony Hansen ang nanakit sa atin? Si Bobby Aguilar ang sinisisi mo pero hindi si Anthony Hansen. Kung hindi ka tinanggihan ni Bobby Aguilar, hindi tayo mahuhulog sa bitag ni Anthony Hansen, nanginginig na sabi ni Maya. Hindi nakaimik si Claire Richardson, mukhang galit na galit at wala nang sinabi pa. Lumingalinga siya sa paligid, sa buong piitan, ang tanging nakita niya ay walang magawang mga batang babae. Paglabas ko, sisiguraduhin kong sisirain ng tatay ko ang lugar na ito. Bulong ni Claire Richardson.
Gusto mo pa bang umalis? Huwag kang magdelusyon. May ngumisi sa gilid. Kapag dumating ka dito, hindi ka naaalis. Nang marinig ito, lalo pang nawalan ng pag-asa si Maya at umiyak ng malakas sa piitan. At bakas sa mukha ni Claire ang matinding takot. Siya ay teenager pa lamang, at ang makulong dito habang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa kritikal na sandaling ito, hindi niya alam kung bakit ngunit ang sumagi sa isip niya ay si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Tumingin si Claire sa mahinang liwanag sa labas at mahinang bamulong. Lumipad ang eroplano ng buong 7 oras bago lumapag. Sa oras na ito, ang langit ay nagiging puti ng tiyan ng isda. Tumingin si Bobby Aguilar sa kanyang relo, at eksaktong alas 5 na ng umaga. Sana okay lang si Claire. Nang gigigil ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, walang kamalay-malay na hinawakan ang kanyang kamao. Senyor, saan ka pupunta? Sa kabilang panig, mahigpit na sinundan ni Marvin Howard si Conrad Schroeder. Sumulyap sa kanya si Conrad Schroeder at malamig na sinabi, Ancient Tower. Anong coincidence? Nagliwanag ang mga mata ni Marvin Howard. Nagmamadali niyang sinabi, pupunta rin tayo sa sinaunang tore. Senyor, pwede bang sabay na tayo? Hindi na kailangan yan. Walang ekspresyong sabi ni Bobby Aguilar. Pinandilatan ni Marvin Howard si Bobby Aguilar at bamulong, tinanong ba kita? Sino ang gustong sumama sa iyo? Pagkasabi nun, tumawa si Marvin Howard at tumingin kay Conrad Schroeder. Senyor, sabay na tayo, mas mabuting may maaasahan sa daan. Huminga ng mahina si Conrad Schroeder, hindi pinansin si Marvin Howard, at pumunta sa gilid ni Bobby Aguilar, yumuko at sinabing, Mr. Aguilar, ako na ang mag-aayos ng sasakyan, please wait a moment. Kabanata 268. Nang marinig ang address ni Conrad Schroeder, hindi mapigilan ni Marvin Howard na mabigla. Itong 2 taong ito, kasabwat talaga sila. At talagang tinutukoy siya ng senior na ito bilang Mr. Aguilar. Talagang isang mayaman na binata. Malamig na umungol si Marvin Howard. Sinubukan niyang maramdaman ang aura kay Bobby Aguilar at nalaman niyang ang lakas ni Bobby ay napakahina kaya maaaring hindi pansinin. Kinumpirma nito ang mga hinala sa puso ni Marvin Howard. Paano kung sabay tayo? Nag-ayos na kami ng sasakyan. Itinuro ni Aislinn Noble ang isang off-road na sasakyan sa hindi kalayuan at sinabing, sa pagmamadali ng sitwasyon, talagang isang pag-aaksaya ng oras upang makahanap ng isa pang sasakyan. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at saka tumango, sige, salamat. At kaya, sabay-sabay na sumakay sa kotse ang grupo at nagtungo sa Ancient Tower. Sa lahat ng paraan, walang tigil ang pagdaldal ni Marvin Howard. Sinasabi na ang Ancient Tower ay misteryoso at hindi mahuhulaan, at nagbebenta pa nga ng dekalidad na pil na makakapagpalakas ng lakas hanggat iniinom. Sabi ni Marvin Howard. Tumango naman si Aislinn Noble, tama, at pwede ka ring mag-wish. Maraming tao ang nagsasabi na ang paghiling dito ay partikular na epektibo. Ginoo Aguilar, ang pinag-uusapan nila ay ang Earthfiend Valley. Bulong ni Conrad Schroeder sa gilid. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at may pag-aalinlangan siyang tumingin kay Conrad. Schroeder, nagbebenta rin ng pills ang Earthfiend Valley. Oo, at mayroon silang napakalaking industriya. Mataimtim na sinabi ni Conrad Schroeder. Ngumuso si Bobby Aguilar, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Ang layunin ng isang masamang sekta tulad ng Earthfiend Valley ay talagang hindi isang simple. Napabuntong hininga si Conrad Schroeder, sa katunayan, ang Earthfiend Valley ay hindi para kumita, ngunit walang sinuman ang amos kung ano ang tunay na hinahangad nila. Bumilis ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa Ancient Tower. Bagamat ang sinaunang tore ay tinawag na tower, ito ay talagang isang maliit na burol, na may isang bagay na kahawig ng isang signal tower na itinayo sa ibabaw nito. May kumikinang na gintong plaka na nakasabit sa signal tower, na nagtatala ng iba't ibang misteryosong kasaysayan. Siniyasat ni Bobby Aguilar ang signal tower, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Sa palagay mo ba ay may kakaiba sa signal tower na ito?
Tanong ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Mabilis na tumango si Conrad Schroeder, ang signal tower na ito ay tila naglalabas ng isang malakas na puwersa ng pag-iisip na ginagawang hindi sinasadyang maakit ang mga tao dito. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Mahinang bulong ni Bobby Aguilar. Sinabi na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay ang pinakadalisay na puwersa, na may mga epekto na lampas sa imahinasyon. Wala na tayong oras para isipin ito ng sobra, tara na. Bulong ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, nagmamadaling sumugod ang grupo patungo sa maliit na burol. Sa paanan ng burol, gumawa sila ng mahabang hagdan ng bato. Ang stone staircase ay hindi bababa sa ilang dosenang metro ang haba, at sa gilid nito ay nakatayo ang dalawang martial artist. Sinulyapan sila ni Bobby Aguilar at nalaman na ang lakas ng dalawang martial artist ay umabot na sa Master Realm. May mga kondisyon ba para makapasok dito? Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong. Siyempre, para makapasok dito, dapat may debotong puso. Otherwise, you're not qualified to enter, nakangiting paliwanag ni Aislinn Noble. Sinulyapan ni Marvin Howard si Bobby Aguilar at makahulugang sinabi, maraming mayaman sa ikalawang henerasyon ang sumusubok na gumamit ng pera para makalusot, ngunit sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nagtagumpay. Halata namang si Bobby Aguilar ang tinutukoy niya. Sa mga mata ni Marvin Howard, si Bobby Aguilar ay isang walang kwentang binata mula sa isang mayamang pamilya. At si Conrad Schroeder ay bodyguard ni Bobby. Hindi kumibo si Bobby Aguilar, humakbang siya pasulong, at sa isang kisap mata ay dumating sa pasukan. Mabilis na lumapit ang dalawa sa pasukan para pigilan si Bobby Aguilar. Sa harap nila ay isang stone tablet. Mula sa stone tablet, isang mahinang madilim na enerhiya ang lumabas. Upang makapasok, kailangan ng isa na makapasa sa pagsusulit nitong stone tablet. Mauna na ako. Mabilis na naglakad si Marvin Howard papunta sa stone tablet. Itinaas niya ang kamay at inilagay sa stone tablet. Pagkaraan ng ilang sandali, ang stone tablet ay naglabas ng mahinang dumadagandong na tunog. Hindi malakas ang tunog, ngunit malinaw na nanginginig ang stone tablet. Maaari kang pumasok, mahinang sabi ng dalawang bantay ng pinto. Nang marinig ang mga salita, tuwang-tuwa si Marvin Howard. Gayunpaman, hindi siya agad pumasok bagkus hinintay niya si Aislinn Noble at ang iba pang nasa gilid. Nang magsusubok na si Aislinn, sinabi ng doorman, hindi kailangang subukan ang mga babae. Pwede silang pumasok ng diretso. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Talagang hindi kumikita ang Earthfiend Valley. Mga nakatatanda, bilisan mo, hinihintay kita. Sigaw ni Marvin Howard sa gilid. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Conrad Schroeder, at walang malay siyang tumingin kay Bobby Aguilar, na parang naghihintay sa utos ni Bobby. Mauna na ako, naglakad si Bobby Aguilar sa stone tablet, itinaas ang kanyang kamay, at inilagay ito sa stone tablet. Sa sandaling hinawakan niya ito, agad na naramdaman ni Bobby Aguilar ang agos na parang kidlat na dumaan sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, medyo nawala ang divine sense ni Bobby Aguilar. Sisip-sip ng kapangyarihan ng divine sense. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, lumapit ang dalawang doorman at malamig na sinabi, hindi ka sapat na tapat, kaya hindi ka makapasok. Haha, alam ko na. Humagalpak ng tawa si Marvin Howard sa gilid. Ano ang naiintindihan ninyong mga kabataang tulad ninyo tungkol sa martial arts at paniniwala? Ngumisi si Marvin Howard. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar, sinulyapan ang mga bantay ng pinto, at malamig na nagtanong, paano ako magiging matapat? Naiinip na sinabi ng bantay ng pinto, huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Anyway, ang lahat ay nakasalalay sa paghatol ng stone tablet. Fine, hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras. Hintayin mo na lang kami sa labas, sigaw ni Marvin Howard sa gilid. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, sinulyapan niya ang dalawang bantay ng pinto at sinabing, so, kung hindi ako makapasa sa stone tablets test, hindi ako makakapasok, di ba? Tama iyan, tumango ang dalawang bantay ng pinto.
Paano kung pipilitin kong pumasok? Lalong nanlamig ang tono ni Bobby Aguilar. Pwede bang huwag ka nang mag-aksaya ng oras? Inip na sigaw ni Marvin Howard mula sa gilid. Hanggat hindi mo makuha ang pag-aproba nitong stone tablet, hindi ka makakadaan sa Heaven Gate, understand? Medyo dismaya na sabi ni Marvin Howard. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, Heaven Gate. Ngumisi si Marvin Howard, mukhang wala kang masyadong alam sa Ancient Tower. Ang sinaunang tore na ito ay isang regalo mula sa langit, isang biyaya mula sa mga Diyos. Nang walang anumang pag-aproba, hindi ka isasama ng Heaven Gate. Kahit gaano kahusay ang iyong kakayahan, kailangan mong tumayo sa labas ng masunurin. Napangisi si Marvin Howard. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar habang nakatingin sa pasukan. Gaya ng inaasahan, may hindi nakikitang harang sa pasukan. Hanggat hindi mo nakuha ang pag-aproba ng stone tablet, maiiwasan ka. At kapag naaprubahan ng stone tablet, maaaring direktang dumaan ang isa sa hadlang. Hindi ka naaprubahan ni Heaven, nakuha mo ba? Sigaw ni Marvin Howard. Bumulong din si Aislinn Noble sa gilid, I think I've heard about it. Huwag gawing mahirap para sa kanila. Hindi rin nila makokontrol ang Heaven Gate. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Tiningnan niya ang entrance at ang stone tablet sa tabi nito. Ang sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang ngiti. Kapag sinira ko itong tinatawag na Heaven Gate, makapasok lang ako, di ba? Tanong ni Bobby Aguilar na nakataas ang isang kilay. Pagkarinig nito, biglang humagalpak ng tawa si Marvin Howard. Nakakatawa ka talaga. Gusto mong sirain ang Heaven Gate. Nanaginip ka pa ba? Kahit na ang isang Grandmaster ay hindi magagawa, naiintindihan mo ba? Ngumisi si Marvin Howard. Hindi umimik si Bobby Aguilar, naikuyom niya ang kanyang kamao, at binalot ng gintong liwanag ang kanyang kamao. Kabanata 269. Isang nakakakilabot na aura ang biglang bumalot sa kanila sa isang iglap. Boom! Ikinuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang golden fist at binasag ito patungo sa tinatawag na Heaven Gate na may hindi mapigil ang puwersa. Sa isang suntok na ito, ang Heaven Gate ay agad na tinamaan. Hindi mabilang na mga bitek ang kumakalat na parang mga alon sa tubig. Pagkaraan, diretsyong nabasag ang buong harang sa suntok ni Bobby Aguilar. Ang stone tablet sa isang tabi ay bigla ding nagkapira-piraso. Anong klaseng dogshit Heaven Gate? Isa lang itong formation na itinakda ng mga tao. Napatulala sa gilid sina Aislinn Noble at Marvin Howard. Nabasag ba talaga ang Heaven Gate sa suntok ni Bobby Aguilar? Ikaw, ang lakas ng loob mo. Sumigaw ang dalawang gwardya na medyo walang kumpiyansa. Pagkatapos ay tumingin sila kina Marvin Howard at Aislinn Noble, pinagalitan, lumabas kayong dalawa dito, hindi kayo tinatanggap ng sinaunang tore. Nagbago ang mukha ni Marvin Howard, at dali-dali niyang sinabi, wala itong kinalaman sa amin. Ni hindi natin siya kilala. Malamig na sinabi ng gwardya, isave ang iyong hininga. Maglakas loob kang mapuwersa na makapasok sa Heaven Gate. Isa itong malaking kawalang galang sa langit. Umalis ka na dito. Galit na galit si Marvin Howard. Sinaman niya ng tingin si Bobby Aguilar at pinagalitan, kasalanan mo ang lahat. Hindi man lang tayo makapasok ngayon. Paano ka naging makasarili? Hindi mapakali si Bobby Aguilar na bigyang pansin si Marvin Howard. Humakbang siya patungo sa stone staircase. Bagamat natatakot ang dalawang gwardya, nag-ipon pa rin sila ng lakas ng loob na sumulong. Sabi ko sa iyo, hindi ka pwedeng pumasok. Sabi ng isa sa mga guard. Malamig na tumingin sa kanya si Bobby Aguilar at sinabing, umalis ka sa harapan ko. Matapos makipagkita sa mga mata ni Bobby Aguilar, biglang nakaramdam ng matinding krisis ang gwardya. Gayunpaman, kahit ganoon ay hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang katawan. Hindi makapag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar sa kanya. Iniwas niya ang malaking kamay at diretsyong binasag ang ulo ng gwardya. Hindi sinasadyang tumili si Aislinn Noble. Mapatla ang mukha ni Marvin Howard, at labis siyang kinakabahan. Pumatay ng tao ng ganun lang. Anong klaseng background meron itong Bobby Aguilar?
Naglakad sina Bobby Aguilar at Conrad Schroeder patungo sa stone staircase. Mabilis na kumilos ang dalawa, narating ang tuktok ng bundok sa isang kisap mata. Pupunta pa ba tayo? Maingat na tanong ni Aislinn Noble. Nagnganga ang mga ngipin ni Marvin Howard at sinabing, hindi madaling pumunta dito. Talagang hindi namin maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Kaya, hinanda ni Marvin Howard ang kanyang sarili at sinundan sila. Sa tuktok ng bundok, dalawang matandang lalaki ang nakaupo na nakakros ang paa. Nakadamit sila na parang mga immortal, parang mga lumang immortal sa isang sulyap. Sa harap nila ay nakatayo ang maraming kabataang lalaki at babae. Ang ilan ay humihingi ng mga gamot, habang ang iba ay humihiling. Tinulak ni Bobby Aguilar ang karamihan at lumapit sa dalawang matandang lalaki. Pumila ka na. Hindi man lang nagangat ng ulo ang matanda. Pinagalitan din ng mga nakapila, bilasan mo pumila. Wala kang manners. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar. Inabot niya ang malaking kamay at diretsyong hinawakan ang ulo ng matanda, pilit itong binuhat. Ang gayong pag-uugali ay agad na ikinagalit ng matanda. Gumamit siya kaagad ng isang diskarte, at sunod-sunod na itim na sinag ang lumabas mula sa kanyang dibdib, direktang bumaril patungo sa mukha ni Bobby Aguilar. Klang! Gayunpaman, nabasag ang mga sinag ng madikit ang katawan ni Bobby Aguilar. Grabe ang pagbabago ng mukha ng matanda. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niya na ang kapangyarihan ni Bobby Aguilar ay napakalaki at hindi makawala. Ikaw, anong gusto mong gawin? Parehong takot at galit ang matanda. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Dalhin mo ako sa Earthfiend Valley. Nang marinig ang mga salitang Earthfiend Valley, lalong naging pangit ang mukha ng matanda. Sino ka ba talaga? Masiglang sabi ng matanda. Hindi sinagot ni Bobby Aguilar ang tanong na ito. Sa halip, inulit niya, dalhin mo ako sa Earthfiend Valley, o dudurugin ko ang iyong ulo. Habang nagsasalita siya, nadagdagan ni Bobby Aguilar ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ng ilang bingga. Agad na naramdaman ng matanda na parang madudurog ang kanyang ulo, ang matinding sakit na dahilan upang makakita siya ng dilim at takot na nanginginig ang kanyang katawan. Huwag mo akong patayin, dadalhin kita doon, dadalhin kita doon. Natatakot na sabi ng matanda. Malamig na bumantong hininga si Bobby, at sa isang pitik ng kanyang mga daliri, bumagsak ang matanda sa lupa. Bumangon siya mula sa lupa, inalis ang alikabok sa sarili, at tusong sinabi, Sir, sundan mo ako. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagpatulala sa mga turista sa paligid. Ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng Earthfiend Valley? Inakay ng matanda sina Bobby Aguilar at Conrad Schroeder sa likod ng bundok. May malaking kanyan sa likod ng bundok. Ang lupain dito ay komplikado at ang mga kalsada ay paliko-liko. Ang buong kanyan ay tiwangwang. Wala kahit isang puno ang nakikita. Mula sa itaas, ang lugar ay napuno ng madilim na enerhiya, halos hamarang sa araw. Matatagpuan ang Earthfiend Valley sa gitna ng malaking kanyan na ito. Dinala ng matanda sina Bobby at Conrad sa isang paliko-likong landas sa kanyan na ito, at sa isang kisap mata, halos kalahating oras na silang naglalakad. Gaano pa katagal? Malamig na tanong ni Bobby. Malapit na. Mabilis na sagot ng matanda. Kinusot-kusot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang pandaraya. Dalhin mo na lang ako. Earthfiend Valley ng masunurin, at baka maligtas ko ang buhay mo. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda at nanginginig ang katawan. Oo, paulit-ulit na sang-ayon ng matanda. Ginoo Aguilar, ang Earthfiend Valley ay taksil, tuso, at puno ng mga bitag. Mag-ingat ka, paalala ni Conrad sa isang tabi. Ngumisi si Bobby, kung natatakot ako, hindi ako sasama. Habang sila ay nagpatuloy, ang nakapalibot na madilim na enerhiya ay lalong lumapot, maging ang mga bato sa bundok ay tila nahawa, na nagpapakita ng mahinang itim na kulay. 6 na Dark Divine Formation, ay activate. Sa pagkakataong iyon, biglang sumigaw ang matanda. Ang madilim na enerhiya sa kanilang paligid ay lumundag na parang bukal, umaatake mula sa lahat ng panig. Ang katawan ng matanda ay naglaho sa madilim na enerhiya.
Ang itim na madilim na enerhiya ay sumasakop sa higit sa kalahati ng kanyan. Ang mas nakakatakot ay nasa loob ng madilim na enerhiya, makikita ng isang tao ang hindi mabilang na mga parasito. Namutla ang mukha ni Conrad sa tanawing ito. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang inner strength ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Ginoo Aguilar, may mali. Gulat na sigaw ni Conrad. Naglakas loob kang pumasok sa Earthfiend Valley, hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Ang boses ng matanda ay tila nanggaling sa lahat ng direksyon. Sa sandaling tumuntong ka sa Earthfiend Valley, maglilingkod ka sa akin o mamamatay dito. Tumingin si Bobby at malamig na sinabi, mukhang isinuko mo na ang iyong huling pagkakataon na mabuhay. Ngumisi ang matanda, walang alam kang bata, huwag kang masyadong mayabang. Kahit na ang mismong pinuno ng langit, mamamatay pa rin siya rito. Sa dagandong ng matanda, isang malakas na hangin ang umihip sa kanyan. Ang mga parasito, na nagdadala ng nakakatakot na madilim na enerhiya, ay sumalakay kay Bobby at Conrad. Ang mukha ni Conrad ay nagbago ng husto habang sinusubukan niyang lumaban, ngunit ang napakaraming mga parasito at ang kanyang pinigilan na inner strength ay mabilis na dinaig sa kanya. Hindi nagtagal, natambo si Conrad sa lupa ng mga parasito. Ang mga parasito ay walang awa na kumagat sa katawan ni Conrad, at kahit isang Grandmaster ay walang kalaban-laban para sa kanila. Hindi naging maayos ang sitwasyon ni Bobby. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng madilim na enerhiya at 10,000 mga parasito ang bumalot sa kanya, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Hehe, hindi lang lalamunan ng mga parasito na ito ang iyong laman at dugo kundi sisipsipin din ang iyong divine sense. Malamig na tumawa ang matanda. Ano ang halaga ng isang Grandmaster bago ang 6 Dark Divine Formation? Wala. Ang nakakabaliw na tawa ng matanda ay umalangaw-ngaw sa buong kanyan. Maya-maya lang, sumabog ang bughaw na liwanag mula sa katawan ni Bobby. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, ang mga parasito ay nahulog mula sa kanyang katawan na may kaluskos na tunog. Nang mawala ang mga parasito, nakita ang katawan ni Bobby na nakabalot sa malabong asol na apoy. Wala sa mga parasito ang nang-ahas na lumapit sa kanya ng mas malapit. Kabanata 270. Ang nakabalot kay Bobby Aguilar ay walang iba kundi ang espiritual na apoy. Ang espiritual na apoy ay ang sagisag ng matinding yang, ang natural na kaaway ng mga parasito. Ang lahat ng mga parasite na insekto ay nag-iingat sa kanilang distansya mula sa espiritual na apoy, natatakot na lumapit pa. Pinitik ni Bobby ang kanyang daliri, at isa pang tipak ng espiritual na apoy ang damapo sa katawan ni Conrad Schroeder. Sa isang iglap, kumaluskos ang tunog ng pritong sitaw sa katawan ni Conrad. Mabilis na bumangon si Conrad, natakot na sulyap sa sarili niyang katawan, malamig na pawis ang dumadaloy. Ang mga parasito na ito ay talagang nakakatakot. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay nag-aatubili na makipagsapalaran ng masyadong malalim sa Timog Kanluran, lalo na sa Earthfiend Valley. Salamat, Mr. Aguilar, sabi ni Conrad, na ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Hindi sumagot si Bobby bagkus ay malamig na tumingin sa paligid. Kahit na ang mga parasito ay hindi nang ahas na lumapit, hindi rin sila umalis. Pinalibutan nila sina Bobby at Conrad, na pinipigilan silang sumulong. Espiritual na apoy. Mula sa dilim, muling maririnig ang boses ng matanda. At ito ay Blue Spirit Fire. Parang may halong katakawan sa boses niya. Maliwanag, kahit sa Earthfiend Valley, ang Blue Spirit Fire ay lubos na hinahangad. Walang sinabi si Bobby, itinaas ang kanyang palad at inihagis ang isang bola ng espiritual na apoy sa unahan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga parasito ang naging mga bangkay sa ilalim ng apoy ng espiritual na apoy. Ang matandang nasa anino ay malamig na samaway, ang espiritual na apoy ay natupok ng gusto, at duda ako na maaari mong panatilihin ito ng matagal. Sa lalong madaling panahon ay nahulog ang kanyang mga salita kaysa sa bilang ng mga parasito sa kanilang paligid. Nad-Obel, bumangon ka. Galit na umungol ang matandang nasa dilim. Hindi mabilang na mga parasito ang lumipad sa langit.
Ang kanilang napakaraming bilang ay nagpaitim sa kalangitan at ginawa ang kanyan sa isang itim na walang laman. At ang dark energy-infused parasites na ito ay talagang nagbagong anyo sa isang napakalaking anyo ng tao sa hangin. Ang itim na higanti ay hindi bababa sa 3 palapag ang taas. Ang napakatinding madilim na enerhiya ay nagdulot ng malamig na pawi sa buong Bobby at Conrad. Hahaha. Gusto kong makita kung gaano katagal ang iyong espiritual na apoy. Malamig na tumawa ang matanda. Nanatiling tahimik si Bobby. May espiritual na apoy sa kamay, humakbang siya pasulong, dumiretso sa higanti. Ses. Ang kamao ni Bobby, na nakabalot sa espiritual na apoy, hiniwas sa mga parasito na parang talam. Ang pag-ataking ito ay pumatay ng hindi bababa sa ilang libong mga parasito. Ngunit sa sorpresa ni Bobby, mas maraming mga parasito ang muling napalitan ng mga ranggo nang wala sa oras. Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Gaano karaming mga parasito ang naroon sa Earthfiend Valley? Hehe, sobrang curious akong makita kung hanggang kailan mo ito matitiis, malamig na sabi ng matanda. Sayang, wala akong oras para maghintay at makita, kaya't baka mamatay ka na lang. Sa isang dagandong, hinimok ng matanda ang higanting pasulong, aktibong dinidiin si Bobby. Nagmamadaling binalot ni Bobby ang kanyang katawan ng espiritual na apoy, hinawakan ang kanyang golden fist at direktang hinarap ang higanti. Ses. Isa pang alo ng mga parasito ang napunit. Gayunpaman, ang katawan ni Bobby ay dumanas din ng malakas na epekto. Dahil sa nakakatakot na nakakalason na gas na nasa loob ng mga parasito na ito, nagdilim ang paningin ni Bobby. Kung magpapatuloy ito, talagang mauubos ang aking espiritual na kapangyarihan, naisip ni Bobby. Ang pakikisali sa isang digmaan ng Outrezion sa isang lugar na may hindi mabilang na mga parasito ay talagang hindi isang matalinong pagpili. Kayong mga taga-Earthfiend Valley ay talagang nag-e-enjoy sa paglalaro ng larong ito ng attrition, pang-iinis ni Bobby. Ganoon din ang ginawa ni Adrian Bauer, at ngayon ay nasa Earthfiend Valley, muli niyang hinarap ang sitwasyong ito. Hahaha. Ano ngayon? Ang boses ng matanda ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sumilay ang malamig na ngiti sa mga labi ni Bobby habang unti-unting naglalaho ang asul na apoy sa kanyang katawan, na tuluyang napawi. Ano, sumuko na. Ngumisi ang matanda. Kung gayon halika at maging pagkain para sa aking mga parasito. Matapos ang isang galit na dagandong, ang higanti ay sinugod muli si Bobby Aguilar. Isang malaking kamay ang lumipad sa hangin, na tila dudurog sa buong kanyan. Mamatay. Galit na sigaw ng matanda. Malakas na bumagsak ang higanteng kamay. Agad na lumubog ang lupa. Umikot ang alikabok sa paligid, nakaharang sa tanawin, at hindi mabilang na mga bato ang bumagsak, na parang isang napakalaking banggaan ang nangyari. Sa wakas ay lumitaw ang figure ng matanda. Nakatayo siya sa isang mataas na punto sa kanyan, malamig na nakatingin sa gumuhong lugar. Nakakaawa-awang nilalang. Malamig na sabi ng matanda. Nang siya ay tumalikod upang umalis, isang bahid ng gintong liwanag ang biglang tumagos sa alikabok at kadiliman, na nagpapaliwanag sa buong kanyan. Splash! Ang espadang ito ay direktang tumama sa higanti. Ang mabangis na enerhiya ng espada ay talagang hinati ang higanti sa kalahati. Biglang nagbago ang mukha ng matanda, at napabulalas siya, paano ito posible? Isang figure ang tumalon mula sa mga durog na bato. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mahabang espada na kumikinang na may gintong liwanag. Ang espadang ito ay walang iba kundi ang tansong espada na nakuha ni Bobby Aguilar sa auction. Ang purong chi na nasa loob ng bronze sword ay ang perpektong kontra sa dark energy ng Earthfiend Valley. Akala mo ba wala akong paraan para harapin ka? Ngumisi si Bobby Aguilar. Nagdilim ang mukha ng matanda. Muli, bumulong siya ng mga incantation at nag-activate ng spell para muling buuin ang higanti. Gayunpaman, bago muling makabuo ang higanti, hiniwa ni Bobby Aguilar ang kanyang espada sa hangin at pinugutan ito ng ulo. Kung muling i-assemble ito ng isang beses, laslasin ko ito ng isang beses. Kung bubuuan mo ng 10 beses, laslasin ko ng 10 beses.
Ang malamig na boses ni Bobby ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Nataranta ang matanda at umatras, nauuto, hindi. Huwag. Dadalhin kita ngayon sa Earthfiend Valley, huwag mo lang akong patayin. Sa isang kisap mata ay bumungad si Bobby sa harap ng matanda. Mahigpit na hinawakan ni Bobby ang bronze sword at marahas itong ibinayo. Swish! Sa pamamagitan ng espadang ito, naputol ang matanda sa kalahati sa baywang. Sa hindi maisip na sakit, muntik nang mahimatay ang matanda. Iniunat ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at isang agos ng chi ang bumalot sa sugat ng matanda. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. I still need you to show me the way. Ngumisi si Bobby. Earthfiend Valley, Piitan. Ang piitan ay nahahati sa dalawang seksyon, ang isa ay para sa paghawak sa mga nahuli na babae, at ang isa ay para sa pagkulong sa isang grupo ng mga martial artist. Ang mga batang babae ay ginamit upang kunin ang madilim na enerhiya, habang ang mga martial artist ay gagawing mga puppet. Sa sandaling ito, si Claire Richardson ay nakaupo sa kawalan ng pag-asa sa piitan. Tumangala siya sa maliit na liwanag sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang magbasa. Dad, miss na kita, hindi dapat ako nagsadya. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Claire ang kanyang mga makulit na araw. Kung makakalabas ako, tiyak na makikinig ako sa iyo. Lalong nalungkot si Claire, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang maliit na si Maya, na nakaupo sa tabi niya, ay lalong desperado at ilang beses nang nahimatay. Bobby Aguilar, kailan ka darating para iligtas ako? Ang isip ni Claire ay napuno ng mga imahe ni Bobby. Ngunit ang oras ay lumipas ng napakatagal, at si Bobby ay hindi pa rin nagpapakita. Baka dito na talaga sila mamamatay. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto ng piitan. Pumasok ang dalawang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Ang takot ay sumilay sa mga mata ng maraming babae. Nagsisiksikan sila sa mga sulok, natatakot na makita ng dalawang matanda. Inis-scan ng dalawang matandang lalaki ang silid, at sa wakas ay napunta ang kanilang mga tingin kay Claire at